At kaugnay nga ng bakbakan ng militar at Maute Group sa Marawi City, makakusap natin si Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, ang tagapagsalita ng 1st Infantry Division ng AFP. Good morning po. Yes, sir. Good morning po. Opo, si Good morning Igan po sa mga nakikinig sa atin. at nanonood. Si Igan po ito kasama si Connie at si Susan. Una po sa lahat kumpirmado na ho ba na napatay sa airstrike si Omar Maute? Well, wala pa tayong confirmation, Igan. Opo. Ongoing pa rin yung assessment natin, pero maganda po yung significant developments po na nangyari kahapon nung nagkakandak tayo ng clearing operations kasi we were able to take down several snipers position. At the same time, etong sinasabi nila ng mga command and control ng mga Maute. Baka ilan pa ho yung hinahabol natin bilang? Well, ngayon very fluid yung battlefield. Nung mga first 4 days, meron tayong kinukonfront na mga around 50 to 60. Okay. Pero nung nagkaroon po ng bakbakan, dahil ito ay nasa Lanao, malapit lang po dito yung mga iba't ibang groups, no? So nagkaroon po ng combined elements ng Abu Sayyaf, itong local terrorist group Maute, mga private armed groups. Okay. At meron din tayong napaulat na mga iba't ibang foreign fighters na Oo nga. na sumama po dito sa pakikipaglaban ngayon sa Marawi City. Kagabi po, pagkatapos namin nagkaroon po ng assessment, meron po kaming naitala na 138 na enemy killed starting day 1. Ngayon ay pakunti na lang po itong kino-confront natin dahil marami na rin po yung sabi nga nila umalis doon sa area. Okay. No? Meron din tayong mga nahuli na ito ay sumasabay po sa sa mga trap civilians na ito ay umalis na po doon sa area. Pero sila po ay nahuli at kinakandagat. Meron po tayong investigation na ginagawa. Opo. Opo. Lieutenant Colonel Herrera, si Connie Season po ito. Good morning po. Good morning, Connie. Gusto lang din ho natin na malaman, yung nakuha na 79 million na pesos na halaga po ng bungkus ng pera at mga tseke sa kuta po ng Maute Group. Na-establish na ho ba, based on dun sa mga nakuhang tseke, kung kanino hong account ito? As of now, ongoing pa yung investigation. Nakipag-ugnayan po tayo sa isang ahensya para tignan, malaman po kung saan galing itong mga pera na to. Ito ay isang significant development dahil tayo po ay binabakbakan ng kalaban. Ito ay napakalakas na strong point ng kalaban. Pero pagkatapos po natin ma-take down yung sniper's nest at yung machine gun na nila, kasi ginawa ko itong parang battle defensive position. So pagkatapos po natin ma-clear, nakita po natin yung lugar na marami pong nakasako na pera. So nagulat po tayo dahil hindi natin naasahan na makaka-recover tayo ng ganitong kalaki. So ngayon po ay ongoing investigation. Hindi pa rin na-establish yung para kung kanino po yung mga cheque at kanino po yung pera. Pero marami pong lead, no? Kasi before po nag-conduct ng atrocities tong mga LTG, sila ay pumasok sa mga iba't ibang bahay. Sila po ay nag-loot. So, posible po na ito ay pera ng mga ilang tao or bangko. So, ito po yung mga lead natin, pero hindi po tayo nag-speculate kasi we need to wait yung investigation po. Alright. Magpapasalamat na po kami sa inyo pong oras na ibinigay sa amin, Lieutenant Colonel Joe R. Herrera. Marami pong salamat. You're welcome po. Thank you.